Kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa bakuna, kung yan ba ay mark of the beast. At pag nabakunahan ka, ikaw ba ay magiging part ng zombie apocalypse? Saan galing yung mga idea na yan at ano ba talaga ang katotohanan yan? Pag-usapan natin, tara samahan mo ako. Bago niyan, i-like nyo muna Facebook, no, e-discipleship page at saka yung ating YouTube at i-share nyo po ito mga kapatid, baka makakatulong to. Na itong turo natin, ginawa nating handy para mabilis ituro, i-share din. Now, ngayon pag-usapan natin kung ang bakuna ngayon ay mark of the beast kasi marami po ngayon mga pastor, mga leaders ng simbahan ay ayaw magpapakuna kasi nga yun na daw yung similar to mark of the beast na pagka wala kang mark, ikaw ay hindi makabili at hindi ka makalabas. So it looks like similar mga kapatid sa description ng Revelation chapter 13. Pero pag-usapan natin ng mga kapatid kung yan na ba talaga ay mark of the beast, yung bakuna natin ngayon. Yan na. Mga kapatid, sa e-discipleship, no, personal na opinion natin to kasi malamang iba ang pananaw ng ibang mga pastor or simbahan. Pero mga kapatid, tayo sa e-discipleship ay meron tayong sariling panindigan. Ang sagot po natin yan ay hindi. At ito yung mga dahilan. Meron tayong mga maraming dahilan pero pipiliin lang natin yung mga mabibigat na dahilan bakit hindi yan mark of the beast. Unang-una, ang concept ng bakuna ay kung mark of the beast yan, kapatid, dapat nandito yung beast. So wala pa yung beast. Wala pa. So hindi yan mark of the beast. Number 2, kung bakunahan ka ay magiging zombie apocalypse. Mga kapatid, wala po yan sa Bible. Na pagka nagiging zombie apocalypse or may zombie na dinidescribe sa Bible, mga kapatid, na naging ganon. Kung Kristiyano ka or pastor ka na naniniwala ka, nung kawawa ka naman, naniniwala ka sa prophecy ni Nicodemus. Kapatid, wag naman. Ang daming prophecy. False prophet yun, mga kapatid. Actually, yun yung sinasabi diyan sa Revelation na itong pag-aralan natin ngayon na marami mga false prophet, false Jesus Christ, mga lalabas. So ngayon, pag-aralan natin yan. Bakit tayo hindi? Ang sagot, kasi una, wala pa yung beast. At pangalawa, ang concept ng zombie apocalypse ay kay Nostradamus yan. Hindi si Nostradamus ang sinusundan natin, ang Bible. Na ano bang sabi ng Bible? Mga kapatid, wag si Nostradamus o kahit sino. Kahit pastor ninyo, i-check pa rin natin yung Bible natin. Si Jesus, meron siyang sariling narration dito or narratives patungkol sa end times. Patungkol yan sa mga mark of the beast at saka yung darating na end times. Mga kapatid, pag-aralan natin yung tinuturo ni Jesus. By the way, sa mga apocalyptic narration or narratives or tinatawag natin sa theology na eschatological as preaching or teaching, mga kapatid, ang revelation is not good for eschatological reference. That's my personal based on my thesis kasi nga ang revelation based on the author of the mga scholars and mga pastors, sinasabi nila na it describes who Jesus is and His kingdom. It's not describing the end times lang. Kapatid, pag nag-interpret kasi tayo ng revelation, ini-interpret natin yung end times. Hindi natin ini-interpret who Jesus is in the revelation. Yung authority niya, yung power na sino siya, yun yung kasing pinapakita diyan. So, ayan yung tips pag nagbasa kayo ng Revelation, huwag yung basahin yung end times. Kailan yan? Kasi nga, mga kapatid, ang Revelation hindi nagbibigay ng chronological order kung kailan mangyayari yan. But it describes kung ano ang pwedeng mangyayari or ano talaga picture kung ano yung nangyayari or mangyayari. Pero walang chronological order, walang sequential events. Mga kapatid, saan makikita natin yung sequentially binigay ang mangyayari sa end times? Meron kasing dalawang prominent na writers and author na nagbibigay niyan. Una, the book of Daniel, ang pangalawa si Jesus, which is in the book Gospels, no? In Matthew, Luke, Mark. So, mga kapatid, pag-aralan natin yan kasi si Jesus mismo, the narrative of Jesus Christ, which is taken from the reference of Daniel, pag-aralan natin yan mga kapatid, and it's in Matthew chapter 24, mga kapatid. Ang Matthew chapter 24, mga kapatid, ito po ay napakabusog sa eschatological teaching, which is ang mga author, writer, no, based on my personal point of view to mga kapatid sa e-discipleship, ang book of Matthew ay complete sa eschatological picture, kumbaga sequential, kasi pati yung end times sinasabi doon at si Jesus ang nag-narrate noon kung kailan mangyayari. At mga kapatid, marami tayong corrections na pwedeng gamitin dyan if si Jesus ang pasalitain natin through the book of Gospel, and particularly reference natin ngayon ay Matthew. Now,
Ano ba ang sinabi ni Jesus sa end times? Kung yung mark of the beast ay, yun na ba yung bakuna ngayon? Again, sabihin ko, hindi pa. Bakit? Kasi nga, based on the narratives of Jesus Christ, which is ngayon, babasahin natin, pero bibigyan ko muna kayo ng preview para pakinggan nyo to. Now, sabi kasi sa pagdarating yung dissolutions, no? Abominations of dissolutions, yan ay mangyayari yan after magkaroon ng temple worship. Ang temple worship ay merong inauguration sila and 3.5 years, which is narrated also in Daniel. 3.5 year, mga kapatid, darating ang Antichrist, darating yung beast, at siya yung uupo doon sa Temple of Jerusalem. Now, bakit hindi pa ang bakuna ngayon ay mark of the beast? Kasi nga, hindi pa nga na-construct yung Temple of Jerusalem eh. At saka, mga kapatid, wala pa yung the beast doon, wala pa yung beast doon. Saan yung, paano ma-i-attribute yan na that is a mark of the beast kung wala yung beast? Kaya mga kapatid, huwag yung pagdudahan yung vaccine. It's just a gamot. Mamaya, marami tayong pag-usapan yan kasi yung iba naman, yung vaccine daw ay galing sa fetus. Okay, pag-usapan natin yan mamaya, magandang mga discussion yan. Pero ito kasi, sagot lang ito sa mga nagtatanong din. Basahin natin ang Mark chapter 24. Anong sabi dito? Verse 1, Jesus left the temple and was going away with his disciples, came to the point out to him the buildings of the temple. Take note mga kapatid, buildings of the temple, buildings of the temple. Kasi may colonnades, may mga ganon. Okay, reference natin ngayon sa end times, ang sequential events ay ang Temple of Jerusalem kasi dito nagsimula ang narrative ni Jesus Christ. Okay, but he answered, verse 2, he answered them, "You see all this? Do you not?" Okay, sabi ni Jesus, "Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." Speaking of Temple of Jerusalem during the time of Jesus, sinasabi niya na itong nakikita nyo, walang matitira dyan. Lahat yan ay matitibag. Yung stones dyan, not one of the stones will stand. Okay, mga kapatid, nangyayari na po yon sa panahon ng mga apostles, panahon itong mga writers na ito. Nangyayari na sa panahon nila yan. Kasi nga, 40 years later, at least, no, more or less, nagkaroon ng war between Roman government, Roman Empire, and the Jewish, at ang temple na ito ay giniba. So natupad na ang prophecy na ito ni Jesus Christ. That's 1.1. Okay? Check na tayo, no? Kasi sequential event ang pinag-usapan natin dito para yan madala sa panahon natin. Okay, yan yung description ni Jesus Christ. Pero pansinin nyo mga kapatid sa mga susunod na kataga na sinasabi ni Jesus Christ, the sign of the closed age. Closed age sa panahon natin yan kasi sinabi din ni Jesus sa Matthew chapter 28, no, na go and make disciples to all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and then behold, I will be with you till the time of the age, end of the age. Mga kapatid, palaging sinasabi ni Jesus Christ, end of the age, end of the age. So, katapusan ng ano ba yan? Taon or edad or yung ang ano natin yan, end times. Ayan, kakaintindi natin yan. Now, end of the age, kasi nga, hindi na tayo mamamatay after that. Kaya wala nang age yan. Yan yung siguro sinasabi dito, no? Okay, verse 3, as he sat on the mountain Olives, the disciples came to him privately saying, okay, ito na ha, saying, nakikitsika na, tell us when all these things be, and what will be the sign of your coming of the closed age. Mga kapatid, particular ang question ng mga disciples. At gusto nilang si Jesus ay mag-narrate kung ano ang mga senyales, signs ha, senyales in verse 3 of Matthew chapter 24, at ano ang posibleng mga events na mangyayari. Ulitin ko ha, tell us when will these things, when, time, these things will be, and what will be the signs of your coming of the closed age. Okay, closed age, so hindi pa yung katapusan, yung close pa lang. Signs, and then when, time. O, tandaan natin yan ha. So, grammar. Okay, basic grammar lang tayo ngayon. When. So, ang sagot ni Jesus, pag sinagot niya to, he will now answer by sequential
events or chronological events addressing the when of the questions of the disciples and apostles. And take note, lahat ng kwento ni Jesus dito ay mayroon time yan. Kasi it will answer the question of when. And the rest of the description, it will answer what is the sign. Tandaan natin yan mga kapatid. Kaya ang Book of Matthew is highly eschatological, which is, nagkaroon na po ako ng debate nito sa thesis namin at saka sa mga presenters dito na ginigiit ko na ang Book of Matthew, particularly this part, is eschatological and Revelation is Christological and theological. Okay? Kunti lang ang Apocalypse niyan, is just the description. Now, tuloy tayo. Exciting to mga kapatid. When? Ito na si Jesus, sumagot na. And Jesus answered them, "See that no one leads you astray, for many will come in my name, saying, I am here and I am there, I am the Christ, and they will lead many astray." Okay, marami na pong nagkiklaim. May mga taga-Davao na Christ, merong Kristo sa Surigao, merong Kristo sa Sabungan, merong taga-Europe. Okay, huwag kayong malito doon, ha? Okay, next. For many will come in my name, saying, I am the Christ. Now, verse 4, or verse 6 pala. And you will hear of wars, rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Oh, di pa. For nations will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be the famine and earthquakes in the various places, and all these are but beginning of the birth pains. Okay, yun yung sagot ni Jesus Christ, matalinghaga yan mga kapatid. Pero kung wala kang idea doon sa when and what is the sign, malilito ka dito sa mga sagot ni Jesus Christ. That's why, balikan mo yung question doon sa mga apostles na when this will be and what will be the sign. So, sasagutin kasi ni Jesus yan. Now, verse 9. Then they will deliver you up. Okay, ito na. Ito na yung mga signs, no? Kanina, there will be a false Christ. And now, ngayon, they will deliver up to the tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations. Okay, speaking of the direct apostles, no? So sila yung tinutukoy dito. And then many will fall and betray one another and hate one another, and many false prophets, okay, Nostradamus, will arise and lead many astray. Kaya ngayon maraming naniniwala na mag-zombie apocalypse tayo. Si Nostradamus yan. Ang dami ng mga Kristiyano naniniwala din na magiging zombie daw sila pagka nagpapakuna. naman. May gospel tayo, ayaw yung maniwala. Doon kayo kay Nostradamus. Okay. And because law of lawlessness, because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. Okay. So yun yung mga warning ni Jesus, no? Next, ito, mahalaga to. Verse 14. And the gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to the nations, and then the end will come. Mga kapatid, this part here, tatagos ito sa chapter 28, verse 19 and 20 na, therefore go and make disciples of all nations. Behold, I will be with you till the end. So ito yung tatagos tong nito sa generation natin, itong end will come, no? So pag sinagot ni Jesus to mga kapatid, although sinagot niya yung immediate na mangyayari sa disciples, particular the temple, but also it will happen to this particular end na describe ni Jesus. That is why there is a clue when this will happen. Ito na ang binibigay ni Jesus, when. Okay? Abominations of desolations. Ito nang sagot number 1 sa when o kailan. Ito na yon. Hindi sinabi ni Jesus kung anong year or ilang years from there. But dinidescribe ni Jesus na pag ito na ang mangyayari, yun na yun. Okay. So Jesus also, when you see the abomination, verse 15, when you see the abominations of desolations spoken by the prophet Daniel, okay, standing at the holy place, let the readers understand. Na mga kapatid, pag-usapan natin yung abominations of desolations, mga kapatid, si Daniel ay nag-describe doon, marami tayong reference by the writings of Daniel, Daniel chapter 9, verse 27, chapter 11, verse 37, and chapter 12, verse 11. And
dito sa chapter 12 verse 11 mga kapatid ng book of Daniel, sinabi ni Daniel doon na there will be a 1,290 days and that desolations of abominations of desolations will stand inside the temple. At dito mga kapatid, while it happened to their time that there was a desolation, abominations of desolations during the time of the temple bago na destroy yung temple na yon, and based on the scholars ay yun yung statute ni Titus, General Titus na anak ni Vespasian. Na-explain ko na mga kapatid in historical events of the destruction of the Temple of Jerusalem in some of my other teachings. Now, wala sa Bible yan, nasa history yan. Now, the author of the history, famous author is Josephus, and Tacitus, the Roman historian. Josephus is the Jewish historian. Now, sinagot ko na yan doon kung kailan yan, anong nangyari, anong narratives doon, paano nakapasok, paano giniba ang Jerusalem. Okay? Na-discuss ko na yan doon. Now, ngayon, pag-usapan natin, kasi na-discuss ko na, pag-usapan natin na may sinabi si Jesus doon sa temple of this Jerusalem na madi-destroy. Not one of the stone will be broken. So, okay na yun, nangyari na. Pero, tignan mo yung sagot ni Jesus ulit. Kasi hindi siya nagtapos doon. Verse 16, then those who are in Judea flee to the mountains. Let those who is on the housetop not go down to take what is in his house. And let the one who is in the field not turn back to take his cloak. Alas, for the woman who are pregnant, for those who are nursing infants in those days. Pray, verse 20, that your flight may not be winter or Sabbath. And then next, verse 21, for then there will be a great tribulation, such as not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. Mga kapatid, ito yung bantayan natin, yung siningit ni Jesus dito, yung pinalaman niya dito na verse 21, na there will be a great tribulations na hindi nangyayari ever since at wala nang iba pang mangyayari, once lang yan mangyayari. So itong great tribulations na describe ni Jesus mga kapatid ay hindi ito nangyayari during the apostles' time. Kasi kung nangyayari ito during the apostles' time, malamang yung dinidescribe sa Revelation ay hindi na po yan mangyayari kasi nangyayari na pala. So wala naman tayong historical events na gano'n ang nangyayari. So therefore, mangyayari pa lang at this will fit na ilalagay natin to doon sa end times na sinabi ni Jesus Christ. Sa end times, itong great tribulations na ito. So hindi ito nangyayari sa mga apostles during the time of destruction of Jerusalem. Pinatay sila, lahat sila ay nagiging martyr, and then the gospel daw, after patayin sila, and the gospel daw will be preached to the whole earth, the end of the earth, then the end will come. So nga mga kapatid, it fits to our description to the end times in our time na these great revelations ay mangyayari. Malamang on our generation. Okay, verse 22, and if those days had not been cut short, no human being would be saved, but for the sake of the elect, those days will be cut short. Okay. 23, if anyone says to you, look, here is the Christ, nasa Davao, Surigao, or nasa mountain province, or Banahaw, no? There is he is. Do not believe it. Okay, bakit hindi tayo maniniwala sa mga nagkiklaim? Kasi merong paraan si Kristo na darating. Tandaan natin yan, sinabi niya dito. For false Christ and false prophets, okay, like Nostradamus, will arise and perform great signs and wonders as to lead astray, if possible, even the elect. Yan na. Kaya maraming mga pastors ngayon, mga church leaders na naniniwala na magkakasumbi apocalypse na tayo in 2 years from now. Yung iba ngayon, 2021, kasi si Nostradamus, meron siyang prophecy na 2021 will be a zombie apocalypse. Kung naniniwala ka yan, mga kapatid, kawawa ka. Pag tinamaan ka ng COVID, di ka naabot sa 2021. Yung katapusan nito. Biro lang yan pero magpa-inject kayo, hindi yan mark of the beast. Okay. False Christ and false prophets will arise and perform signs and wonders, and still many astray, if possible, even the elect. Okay? See, I have told you beforehand. So if you say to you, look, he is in the wilderness, do not believe. Do not go out. If they say, look, he is in the inner rooms, do not believe it.
Okay? Okay, bakit? For. O, sinabi ni Jesus sa for. Sinabi niya dito, as lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Mga kapatid, visible ang sinasabi ni Jesus. The explanation of the visibility of the coming of Jesus Christ is like a falling star na it will shine. Mga kapatid, no, yung guguhit yan sa langit. Kaya wag tayong maniniwala doon na surprise, nandiyan pala si Jesus, nandiyan lang pala nagtatago, kumakain sa restaurant. Wala maniwala lang ganun, mga kapatid, kasi it's like a falling star na maliwanag. Yun yung description ni Jesus dito. Okay? Verse 28, wherever the corpse is, there will be the porters who gather. So, talinghaga ito, pero nandoon na nabigyan na ni Jesus sa when. Again, this answer of Jesus Christ's description is what will be the sign. So ayan, nabigyan na siya ng mga signs. And when naman, no? The coming of the Son of Man, 29. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. Na signs to, ha? And the stars will fall from heaven and the powers of heavens will be shaken. And they will appear in heaven the signs of the Son of Man. Okay, again, visible the sign of the Son of Man. And then all the tribes of the earth will mourn. Okay, signs. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And the end will send out his angels with a loud trumpet call. And they will gather his elect from the four winds, from the end of heaven to the other. Okay? Mga kapatid, visibility and the audacity. Hearing. Makakarinig ka ng trompeta, makikita mo liwanag, makikita mo yung mga angels, makikita mo. Parang ang mga kapatid, parang mangyari dito sa isip-isip ko lang, parang may alien invasion. Makakita ka ng angels, anong itsura ng mga angels, hindi natin alam. So, kasi visible sinabi ni Jesus Christ. Kaya mga kapatid, yung mga teorya ng the universe daw, mayroong black hole at kakainin yung mga stars, matutunaw, mga ganon. I don't know, ha? I'm just telling. Okay, verse 32. Another parable. From the fig tree, learn as lesson as soon as it is the branch becomes tender and put out his leaves, you know that summer is near. So also when you see these things, you will know that he is near at the very gates. So yun na daw, malapit na daw siya pag nangyayari dito, no? Description, may mga signs. Okay, truly I say to you, mga kapatid, ha, by the way, this Jesus, although parable ito, but it describes the time, no? The time, kailan ba? Summer, binanggit niya. So Jesus, when he answer and he narrate this part here, he is answering the question of when and what will be the sign. Reminder lang. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things will take place. So bumalik ulit siya doon sa generation na yon. Kasi nga, it fits to the description na sasabihin naman ng part na ito ni Jesus Christ. So pag bumalik siya sa generation, doon nakasama yon or it replicates sa generation nila, sinasama niya yung generation na yon. This generation is speaking of the generation of the apostles. Ano yung it will not pass away until these things takes place? Ano yon? Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Ano yung sinasabi dito? Yung destruction of the temple of Jerusalem. Okay? Pero yung angels, wala pa naman doon, wala namang narrations doon, wala namang sinasabi. Sa atin lang yon mangyayari. Okay, now, 26 or 36. Okay, ito na. Mga kapatid, again, gusto ko lang magkaroon ng suggestion, no? Suggestion lang naman to, mga pastor, huwag kayong ma-offend. Lalo na sa mga preachers and theologians at mga scholars na nagsasabi na no one knows the time of Jesus Christ when He comes. Mga kapatid, pag sinabi natin yan, no one knows, kinalimutan natin na merong sets of time. Ano yung sets of time? Hour, day, weeks, months, and year. Huwag natin kalimutan yan, mga kapatid. Ang sinabi lang dito sa verse 36, Matthew chapter 24, verse 36, mga kapatid. Again, speaking of the time when He will come, sinabi na ni Jesus, so nagbibigay siya ngayon ng time. What is the time? Anong set doon? Ang binigay ni Jesus ay possible year
and months at weeks, but not the day and hour. That is why ang statement ni Jesus dito sa verse 36, but concerning the day and hour, walang weeks, walang month, at walang year. Kasi nga, ibibigay niya yon at binigay niya when is the possible year and month and weeks. Okay? Possible ha? Hindi rin ako nagmamarunong mga kapatid. Sinabi ko lang dito na hindi sinama yon. Baka sabihin niyo ako, false prophet ako. Kapatid, ini-interpret ko lang yung Bible kung ano nakasulat dyan. Okay? So, hindi kasama ang weeks, months, and year. So, pwede nating malaman yon, ha? Tatanong lang. Okay. So, tignan natin kung pwede nga. So, but the concerning of the day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. So, yun lang yun, days and hours lang. Pero the other, weeks and months and year, pwede. Kasi hindi sinamay. Okay? Napaka-specific ang Diyos pala ha, when it comes to day, hour, weeks, months, and year. Malalaman nyo naman mga kapatid kasi every month merong importanteng piyesta ang Jerusalem. At every weeks, binibilang nila yung mga events every weeks and every day at pati yung hour. So wag nating i-assume na baka nagkamali lang si Matthew diyan. Ayan, di ba? Kapatid, wag niyo lukuhin ang Bible ng Diyos. Okay. 37, for as for the days of Noah, alright, description ulit, signs ulit. So will be the coming of the Son of Man. For in those days, before the flood, they were eating and drinking, again signs ha, and marrying and giving in marriage until the day of Noah entered the ark. So mga kapatid, merong piyesta, merong pagsasaya. So siguro may end itong COVID na ito, no? Kasi babalik ulit yung mga tao, nagpipiesta ulit eh. Okay? And they were unaware until the flood came and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. Okay. Mga kapatid, may description dito. I-jump na lang natin kasi mahaba yan eh. Verse 44, therefore, you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Again mga kapatid, hour. Nawala na yung day. Hour na lang. So dito mga kapatid, nag-regress. No? Nagbawas ang clue ni Jesus Christ from day, hour na lang. Kasi nga, dahan-dahan na niyang binigay yung mga signs na yun at mga clue na it will give us an interpretation na possible yun yung mangyayari. No mga kapatid, Pastor, kailan yan ba talaga yan? No? Kasi, diyan na lang natapos eh. Mga kapatid, balikan natin yung sinabi ni Jesus Christ na the abomination of the desolation that Daniel described. Balikan natin ito mga kapatid at yan ang pag-usapan natin. Dito tayo mag-close kung kailan yan. Alam mo mga kapatid, kasi yung temple of this, yung desolations of, abomination of desolations mga kapatid, yan ay mangyayari sa temple. Ang Temple of Jerusalem ngayon is about to reconstruct. Malapit na. Nandiyan na lahat ng gamit. Pinag-awayan na lang nila ngayon yung locations. Pinagdidibatihan. Pero malapit na. Okay? Now, ang sinabi dito ni Jesus Christ ay yung events na yun ay mangyayari sa loob ng temple. Therefore, there will be a reconstruction of the Temple of Jerusalem right now in our generation. At when the Temple of Jerusalem marireconstruct, kasi ganito ang theology ng Jewish people mga kapatid, yung kanilang Messiah na which is Jesus Christ in our time, dumating na kasi sa atin si Jesus Christ Messiah. Sa kanila, darating pa lang. At itong darating na Messiah na ini-expect nila na he will be a soldier or king and then powerful swords and makipaggyera sa lahat nilang kalaban. Mga kapatid, sa prophecy ng Jewish doctrine, mangyayari ito, pero second coming na sa atin yan. Itong dinidescribe sa Revelation ay fulfillment ng mga prophecy ng Jewish doctrine na matutupad na sa kanila. Pero sa atin, pangalawa na. So, late sila mga kapatid, advance tayo. Pangalawang balik na ni Jesus sa atin. Sa kanila, first time pa lang. Kaya mga kapatid,
ang Jewish ay napaka-specific sa time, no? Hour, weeks, months, and year kasi may mga piyesta sila, no? So, mga kapatid, kaya binigay ni Jesus ang hour lang at saka yung day kasi nga kayang i-locate ng Jewish people yung possible time or possible weeks, possible month, and possible year. Ang possible year, mga kapatid, na ibigay na yan doon sa Abominations of Desolations na pag na-reconstruct ang temple in 3.5 years, magkaroon ng intervention si Antichrist. Tama, di ba? Yun yung sabi ko. Tapos, after niyan, another 3.5 years, darating si Jesus Christ. Na mga kapatid, kailan ba mangyari yung desolation, Abominations of Desolations? Merong specific day kasi yan, and weeks, and months kung kailan yan gagawin, mga kapatid, kasi piyesta yun. Passover na kadalasan ginagamit yan sa during the Passover, the highest piyesta ng Israel. Kaya given ang year, given ang month, at given ang week after the Temple of Jerusalem will be constructed at mag-start na ang inauguration by offering animal sacrifices in the first, that is the counting of the first year, and then 3.5 years niyan na mangyayari, mag-intercept si the beast, Antichrist, and then after niyan, another 3.5 years, yun na yung events na yun. Mga kapatid, yan yung suggestion na mangyayari based on the description doon sa ano yung event na yun na nangyayari na dinidescribe sa Revelations. So yun yung position ng e-discipleship. Okay, so kailangan ma-rebuild yung Temple of Jerusalem para uupo doon ang Messiah ulit, magkaroon ng sacrifice, animal sacrifice. But after 3.5 years, the beast, Antichrist, will take over in that Temple of Jerusalem and then will offer the Abominations of Desolations. Ang sabi nila, mga kapatid, I will offer baboy na kinakagalitan ng Israel at ng Islam. Mga kapatid, that is impossible. Why? Kasi kung hindi powerful ang beast na yan, kung hindi siya powerful, hindi niya maitupad yan. Pero dahil powerful siya, it seems na walang nagawa ang power ng Islam or Arabian country at ang Jewish country na militarily, pero armed yan at may mga alay, na kung yan ay organization at papasok doon sa templo at mag-iagaw, mga kapatid, titirisin ng Arab country ang Israel yan, kung tao lang yan. No, mga kapatid, sinabi nga, beast. Hindi taga rito. Again, alien. Satan, mga kapatid, or beast ang tawag. Nang sabihin natin Satan kasi mayroong perfect time kung kailan talaga lalabas si Satan. But let's address it as beast. Opo doon, powerful siya. He will control the economy, he will control the politics, he will control the military, paralyze lahat. And now, dito na papasok ngayon yung marking of the beasts. So mga kapatid, yung marking of the beast, lalabas na yan at either idadaan yan sa bakuna or idadaan yan sa microchip or kung ano man yan, basta alam natin yan at hindi tayo masusurpresa na that is mark of the beast. Kasi nga, lahat yan ay makakaalam at hindi yan sorpresa. Kasi nga, paglabas mo pa lang sa daan, pagsakay mo ng sasakyan, or pag-access mo ng mga tindahan, kung wala kang mark of the beast, hindi ka makatransact. So alam mo kung sino talaga ang may mark of the beast. Pag pumasok siya sa establishment na yan, pag pumasok sa ginawa niya to at nakapag-transact siya, alam mo meron siyang mark of the beast. Now, mga kapatid, it describes the similarity of our time. Na pag wala kang bakuna, hindi ka makapasok, hindi ka makabili, hindi ka makalabas, bla bla bla. Mga kapatid, asan yung beast mo? Ikaw? Hindi mo munang pagdudahan yung bakuna. Now, as a closing, pag-usapan natin yung some of the bakuna ay galing daw sa fetus. Mga kapatid, kabisaduhin mo yung Bible, ha? Kasi mga kapatid, there were time in Israel when there was a famine, because of survival, ang mga parents na may mga anak, nilalaga nila yung mga anak nila at kinakain, mga kapatid, for survival. Pag-isipan mo kung ang fetus na ginamit sa bakuna ay abortion, bla bla bla. Good luck sa magandang concern mo doon sa mga fetus.
Pero pag tinamaan ka ng COVID, state your last will and testament para gagawin namin para sa iyo. Okay? Biro lang yun. Pero lovingly, no? Huwag tayo masyadong high moral or social standard na kailangan ganito, hindi ganyan. Mga kapatid, we are in the age of survival. Nasa iyo ang choice ngayon kung mabuhay ka ba, hindi. Mamimili ka ba ng bakuna, kesyo, mark of the beast, kesyo, fetus, kesyo, ganito, kesyo, ganyan. Mga kapatid, kung yan ay bubuhay sa iyo, take note the Bible, there were events, time, na for survival, God is silent about, no? Ilalaga mo, ginawa mo sinigang anak mo. First Kings, Second Kings, basahin mo yun. I'm just saying, I'm not saying na okay yun, but I'm just saying na when you are in the survival, gawin mo ang lahat para mabuhay ka. Why? In the survival mode, in rescue mode, ang unang iligtas, that's why in the instruction in the airplane, no, sa aeroplano, na ikaw muna ang kukuha, nanay muna ang kukuha ng oxygen bago mo lagyan yung anak mo ng oxygen. Why? Kasi kung wala kang oxygen, yung anak mo nilagyan, pag ikaw ang unang namatay, mamatay din yung anak mo. Kasi walang tutulong sa kanya. Pero kahit na hindi mabubuhay yung anak mo, kahit na namatay yan, pag ikaw ay na-save, maaari mo pang buhayin yung anak mo kung buhay ka. Principle of survival and rescue. Let's pray. Father God, we thank you, Lord. Ikaw po ang aming Diyos na nagnanarate po, Panginoon, kung ano pong posibleng mangyari in the end times. Lord, I thank you. We thank you, God, na malinawan po ang lahat, lalo na sa nabuluhan, Lord, about vaccine, about survival, and about the end times, O God, and about the mark of the beast and apocalypse. Yung magiging zombie daw, Panginoon, kung magpa-inject kami mga ganito, ganyan. Yung mga false prophets, false preachers, Panginoon, ginugulo po kami ngayon. Hindi po kami makakakuha ng tamang information. But Lord, thank you for this, the word, your word. That you will, again, inline us, restore us back to the truth. Lalo na sa mga confused ngayon, Panginoon. Ayaw magpapakuna, ayaw mag-take ng chances, Lord, to live. Because they believe that you will be offended, O God. Lord, I pray that there were times in the Bible that the priority is saving our lives, O God. Thank you, Lord. Sa lahat na nakikinig dito, nawa po malinawan sila at makatulungan po nila ang kanilang mga kaibigan, kapatid, o kung sino man po simbahan. Pray, O God, give you all the praise and all the glory sa mga nagkasakit ngayon sa COVID, lahat, Lord, ng mga nakikinig dito, lahat na may sakit, cancer, o kung anong pa, Lord. Lord, dalawin niyo po sila ngayon, ipuin niyo po kung saan ang sakit na roon, at pagalingin niyo po sila, Panginoon, katulad ng panahon ng mga nagkasakit in the Bible, Lord, na minsan nilagyan mo ng putik, minsan hinipo mo, Panginoon, minsan hinipan mo, Panginoon, ay gumaling sila. And Lord, I pray, O God, na mangyari po sa kanila yon, Lord, kung ano man ang gusto mong mangyari sa kanila, Lord. Those who are also in hunger, I pray, O God, they will provide. And those who are in abundance, O God, I pray, O God, that there will be a heart to share what they have in order for others to survive. Thank you, Lord. We give you all the praise and all the glory. I pray in Jesus' name. Amen. Please follow us and like us on Facebook and also in YouTube and share this message, no, kahit ilan. Share nyo, forward nyo. Okay? God bless. Bye-bye.